Nako, mukhang naka-jackpot na ang Magnolia dito sa kanilang import na si Clint Chapman. Ito ay 6'10 at nanggaling sa Longhorn University sa Texas at nagkapaglaro na sa ibayong dagat iba't ibang bansa. Ang Japan, Italy, Switzerland, sa Lebanon at kung saan-saan pa. At kilala ito bilang isa sa pinaka mahusay at defensive players pati na sa opensa. Ang height nito ay 6'10 at kilala to bilang isa sa mga magagaling na perimeter players, pero importante, marunong din daw to na maglaro sa loob. Kaya magkakaroon ng option ngayon LA Tenorio. Ibig sabihin, kaya niya na maglaro bilang isang center, pero pwede rin na perimeter player. Magaling itong si Noni Omot, yung dati nilang import. Ang problema nga lang kasi, purely perimeter player ito. Ang gusto ng Magnolia yung isang post-up player. Kaya nga itong si Clint Chapman ang kanilang kukunin. Kaya maraming mag-aabang dito sa susunod niyang laro dahil kumpirmado na nandito na si Chapman at maglalaro daw ito para dito sa game ng Magnolia kontra sa Macau Black Knights. Ang Macau Black Knights at itong Magnolia ay parehong 0-3. So masasabi natin na must win dapat ito sa dalawang koponan actually, dahil kapag na 0-4 sila medyo mahihirapan na makabawi. Lalo na at ang higpit ng mga laban dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon, dito talaga natin makikita ang laking bagay nung nagkaroon ng mga unlimited height na import. Dahil yung ibang mga teams ay naging mas competitive katulad ng Terra Firma at ng Blackwater Bossing. Kaya nga sa tingin ko dapat gawin na nilang regular yung pagkakaroon ng unlimited height sa Commissioner's Cup para naman maging competitive yung ibang mga koponan dito. Ang Meralco Bolts, ayon doon sa mga reports ay posible raw na i-trade pa itong si Alain Maliksi sa Terra Firma Jeep, at kapag nagkataon na ba lalakas pa itong Terra Firma ngayon na alam natin medyo matindi yung pinapakitang laro, lalo na at dito kay Jerica Hanmisi, no? So kung sakasakali, sa tingin ko, kung makuha ng Terra Firma itong si Alain Maliksi, abay magiging mas malakas yung roster nila. At alam natin na mukhang seryoso daw yung Terra Firma ngayon na makaabot sa playoffs, lalo na at yung import nila isa doon sa pinakamahusay sa PBA. Kaya nga itong lineup ng Terra Firma, kung sakasakaling madagdag dyan si Alain Maliksi, abay magiging mas formidable. At baka mapigilan na yung kanilang losing streak at makaabot na sa playoffs. Ang tanong ngayon ay ano pa nga kaya? Tandaan natin itong Terra Firma wala pa dyan si Mark Nonoy at si Louis Sanggalang. So sabi nga nung iba, nakatulong siguro yung pag-alis yung pagkawala ni Sanggalang at Nonoy dahil lumabas yung laro nito si Paulo Hernandez at of course yung iba pang mga big men ng Terra Firma. Pero so far mukhang yung pagkuha kay Alain Maliksi isa raw yan doon sa mga priority nitong Terra Firma Jeep. Ngayon naman dito sa Terra Firma so far kung sakasakali na si Alain Maliksi nga ite-trade ng Meralco, sa tingin ko pwede ng second round pick ang ibigay ng Terra Firma dyan. Dahil mababa na trade value nito si Maliksi dahil nga lagi itong nai-injure at hindi na masyado na nakapaglalaro. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito ng Terra Firma kung sakasakali nga na makuha nila o ma-acquire ang nasabing scorer. Si Ronald Tubig ngayon, sa tingin ko okay yung trabaho niya bilang coach, pero sa totoo lang si Jeff Napa talaga ang nagdidirihin ng mga plays dyan. Pero kahit ano pa man yung setup, at least nananalo itong Terra Firma Jeep at yan importante.